Tara mga katropa, sa vlog na ito ay magsa-sightseeing tour na naman tayo dito po sa Manila na kung saan ay i-feature natin itong historic buildings of National Museum of the Philippines at iba pang mga historic point of interest around here in Ermita, Manila. Let's discover the beauty of different historic places or historic buildings of Ermita, Manila with Jogs. Number 1 is the National Museum of Anthropology. Dati itong gusali ng Department of Finance na kung saan as the National Museum of Anthropology, it currently houses different historic artifacts and objects such as the historic Manunggul Jar, Maitum Jar, and the Laguna Copper Plate. Number 2 is the National Museum of Natural History. Dati naman itong gusali ng Department of Tourism na kung saan dito makikita ang pamosong Tree of Life and iba pang mga floras, faunas na may kinalaman sa biodiversity ng ating bansa. And also, dito rin makikita ang iba't ibang mga klase ng mga species, mapahalaman man o hayop ang makikita dito. Gaya na lamang ng replika ng pinakamalaking nahuling buwaya dito po sa Pilipinas na si Lolong. Kaya naman ay hindi kayo magsasawa na mamasyal dito po sa National Museum of Anthropology at National Museum of Natural History. At kung trip mo naman ay arts, perfect place itong National Museum of Fine Arts. Dati itong old legislative building na kung saan it is the headquarters of the Philippine Congress during the panahon ng Commonwealth. Ito pong National Museum of Fine Arts, dito po matatagpuan ang mga kilalang artworks ng ating bansa gaya na lamang ng Spolarium ni Juan Luna at mga artworks ng national artist na si Fernando Cueto Amorsolo. I'm not sure kung anong monument itong nasa harapan ng National Museum of Fine Arts, pero I'm sure na very historic ito. And also mga katropa is kilala itong National Museum of Fine Arts o Old Legislative Buildings sa mga majestic and historical landmarks ng ating bansa dito po sa Maynila. Mula National Museum of Fine Arts ay dako naman tayo dito po sa Roxas Boulevard na kung saan itong iconic Roxas Boulevard, people friendly talaga. Pwede kayong magbike, pwede kayong maglakad, at pwede kayong magjogging. Make sure na marami kayong dalang baong tubig to stay hydrated habang naglalakad-lakad kayo along dito po sa iconic na Roxas Boulevard. Ito naman mga katropang sculpture na ito, I don't know kung ano po ito, pero I'm sure very significant ito para sa ating bansa, itong napakagandang sculpture na ito. Kahit saan ka man mapagawi sa Maynila ay kitang-kita mo ang napakagandang watawat ng Pilipinas na sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. Tunay ngang kay sarap na maging isang Pinoy. Ito po ang Independence Flagpole. Ito ang pinakamataas na flagpole sa Pilipinas na kung saan may taas po ito na 150 feet.
Malaki ang papel nito sa ating kasaysayan sapagkat dito unang itinaas ang watawat ng Pilipinas noong July 4, 1946 nang opisyal na kilalanin ng Amerika ang kasarinlan ng ating bansa. Ito naman mga katropa ay ang Kilometer Zero. Ito ang pinakasentro ng ating bansa sapagkat dito pinagbabatayan ang distansya o layo sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Isa sa mga features ng Luneta Park ay ang Carabao Statue. Ito ang sumisimbolo sa sipag, tiyaga at determinasyon nating mga Pilipino. Hindi kumpleto ang inyong pamamasyal sa Maynila kapag hindi kayo mapagawi dito po sa monumento ng ating pambansang bayani or national hero na si Dr. Jose Rizal. Tunay ngang hindi matatawaran ang inspirasyon at kadakilaan ni Rizal sa puso ng mga Pilipino. And also, isa rin sa mga centerpiece dito po sa Luneta ay itong dancing fountain. Kung first time mo pa lang, for sure magugustuhan mo ito. Paano pa kaya kapag gabi? Napakaganda nitong dancing fountain for sure dito po sa Luneta. Mula Luneta Park ay dumako naman tayo dito po sa Manila City Hall na kung saan kitang-kita nyo ang napakagandang kartilya ng Katipunan plus itong iconic Manila City Hall lalong-lalo na ngayong sunset. Ito pong Manila City Hall mga katropa o especially itong clock tower, ayan, yan po ay dinisenyo ni Antonio Toledo. At yan po ay ang pinakamalaking clock tower sa Pilipinas. Kasalukuyang museum po yan at kung nagbabala kayo pumunta ay bisitahin nyo lang po yung Manila Clock Tower Museum Facebook page for more inquiries. At mula sa Manila City Hall ay bumalik tayo dito po sa Taft Avenue. So ito po yung Taft Avenue mga katropa na kung saan ay andito tayo sa entrance o pinakabagong entrance nitong National Museum of the Philippines complex na kung saan ay kitang-kita nyo napakalawak ng kanyang landscape and also ultra modern talaga na continuous pa rin yung redevelopment dito po sa part na ito ng National Museum. And also kitang-kita nyo rin na maganda na yung landscape, malawak, malinis, and also may mga halaman din na naka-display for beautiful scenery. And for sure ay tuloy-tuloy pa rin naman or tuloy-tuloy yung magiging redevelopment nitong National Museum of the Philippines complex in the next coming of months. So yan po yung aabangan natin mga katropa. Kaya naman ay tutok lang kayo mga katropa sa mga susunod pa nating sightseeing updates with Jom.